Hindi na mapigilan ni Gaston na bahagyang maluha dahil naantig ang damdamin niya sa sinagot na yun ni Seska. Alam niya sa kanyang sarili na masaya rin siyang muli itong makita. Hindi niya man yun sabihin at may paramdam ng tahasan sa batang kaharap niya. Alam niya yon sa puso niya na maaring nakikita ng bata at nararamdaman kahit na paano. Talaga, masaya ka? Ako rin, iha. Kumukurap ang mga matang sambit ni Gaston. Masaya kung muli tayong magkita. Francesca, muli pang haplos niya sa ulo ng bata na makinang ng mga matang nakalapat pa rin sa kanyang mukha noon. Tinango ang sunod-sunod ni Seska ang kanyang ulo at bahagyang ngumiti nakitang lahat ng mga ngipin niya. Magpagaling ka. Lumapit ang doktor na dala na ang film ng x-ray ng binti ng bata. Hinarap sila ni Conrad at Gaston upang pakinggan ang resulta ng x-ray nito. Medyo complicated ang injury niya, ngunit hindi naman mahirap i-handle at gamutin, pati una nito na pinakinggang mabuti ng dalawa. Maaari ko ba kayong imbitahan sa labas? Saglit lang may sasabihin lang ako sa inyo na mas mahalaga. Lumabas sila ng silid matapos na tumango ng dalawa at magpaalam na saglit na lalabas kay Seska at sa kinikilalang ina. Leg injuries are not difficult to treat, Mr. B. Kaya lang may psychological na sakit palang bata. Narinig ko na hindi raw siya nagsasalita dala ng trauma. Bakit hindi siya kagad nilapatan ng treatment? Kung naagapan lang yun, malamang siya ngayon ay maaring nakakapagsalita na siyang muli. Diretsong siya ng doktor na nakatingin na sa kanila ni Conrad. Napabalik tanaw sina Conrad at Gaston sa nakaraan. Hindi nila nagawang unahin yon dahil na rin sa pagsubok na pinagdaanan ni Gaston. Kinailangan niyang unahin ang sarili noon. At ganun din ang ginawa ni Conrad sa kanyang amo. Hindi naman kayang i-handle yon ng mag-isa ng kanyang asawa kung kaya hindi nila napagtuunan to ng pansin. Actually, hindi pa naman huli ang lahat. Kung makakatanggap siya ngayon ng treatment, makakaya niya pang muling magsalita. Kapag matanda na kasi siya, ay medyo mahirap na yun at maaring masaktan na siya sa magiging process pa. I will talk to her about it. Dati kasi ayaw niyang magpa-treatment. Si Conrad ang nagsabi noon sa doktor. Inabutan si Gaston ng business card ng doktor. Matapos tumango na tinanggap na lalaki at nilagay sa kanyang bulsa. Kaibigan ko yan na magaling sa field. Kagaya niyang kailangan niyo para sa treatment ng bata. Sa ibang bansa siya madalas na namamalagi pero may pagkakataon naman siya na umuwi dito sa bansa. Lalo na kung may pasyente siyang kailangang puntahan at sadyain. Kung sakali na tatawag ka sa kanya, Mr. Barcelo, banggitin mo lang ang pangalan ko at uunahin kanyang asikasuhin. Bibigyan ko rin siya ng heads up para alam niya ng tungkol sa case ninyo. Ana pa ng doktor na ngumiti habang salitan silang tinitig ng dalawa. Malaki pang pag-asang makapagsalitang pasyente niyo. Matapos na magpasalamat ay bumalik na si Conrad sa loob ng ward at si Gaston naman ay naiwan sa labas. Napag-alaman niya rin na may schedule ng small leg surgery. Si Seska after ng lunch na hindi naman gaano magtatagal. Nais niyang manatili ng hospital upang makibalita sa mangyayari. Minabuti rin niyang tawagan si Nati upang ibalitang mga nangyari sa ospital nang hindi ito mag-alala. Magpapaalam din siya dito na baka hapon nang uuwi. Mamaya pa yata ako makakauwi. Hinihintayin ko matapos ang small operation ni Seska ngayong tanghali. Sambit niya nang makakuha ng pagkakataong pagkatapos silang mag-usap. Patungkol sa ibang mga bagay. Pero kung papauwiin mo na ako, uwi na ako. Makikibalitan lang ako kay Conrad over the phone. Ano sa tingin mo, Natalia? Uwi na ba ako? Ayos lang, huwag mo kaming alalahanin ng mga bata. Kung feel mo na hintay ng resulta, diyan ka na muna. Kalmadong tugunin natin na nakatunghay sa mga anak niya ng mga sandaling yon. Nasa greenhouse sila at nangunguha ng bunga ng mga beans na minumungkahi ni Doña Josefina upang tanggalin ang inip ng kanyang mga apo na napansin niya kanina. Nais niya silang libangin. Busy naman ang mga anak mo ngayong mag-harvest ng mga beans kasama ni Mama. Talaga? Ayos lang talaga sa'yo, hindi ka galito nagtatampo? Oo, hindi. Kaya take your time, wala kang dapat na alalahanin sa amin. Nang makabalik na sina Nati ng mansyon, dalang kanilang mga inani ay nalingat si Nati sa anak niyang si Brixton. Maging ang Donya na nagtungo noon ng banyo. Nagiiyak na kasi si Gavi na gutom na tumihingi na ng kanyang gatas. Kung kaya naman, ito ang inunang asikasuhin ni Nati sa pag-aakalang ayos lang ang kanyang panganay na anak. Kargang bunsong anak na tinungo niyang kusina upang magtimpla na ng gatas nang matigil na rin to sa pag-iiyak. Mama, si Brixton po? Tanong niya nang paglabas niya ng kusina ay wala ng anak sa sala.
Inakala ni Nati na nagpapalito ng kanyang damit na suot dahil bahagyang naputikan ng harapang bahagi noon ng madapa ito kanina. Hindi mo ba kasama sa kusina? Hindi sumunod sa'yo? Balik tanong ng matandang nagpalingalinga na sa paligid. Hindi mapigilan ni Nati na magpanik na sa tanong ni Doña Josefina. Hindi nito alam, rumihistro na sa kanyang isipan ang nangyari noong biglang pagkawala ng anak nang dahil sa sama ng loob na nararamdaman. Pilit niyang kinalma ang sarili. Hindi mama, iniwan ko siya dito kanina kasi ang akala ko'y mauupo siya sa sofa. Si Gabi lang ang kasama ko sa kusina. Sinubukan nilang bumalik ng greenhouse upang hanapin siya doon at baka may binalikan ng anak, ngunit wala itong katiting na bakas doon. Maging ang mga maid ay nagsitulong na rin sa paghahanap sa bata, ngunit hindi pa rin natagpuan. Tawagan mo na si Gaston, Nati. Nothing is more important than his son now. Kailangan niyang malaman ang nangyari. Aligagang utos ni Doña Josefina, na sa mga sandaling yun ay natataranta na rin sa pagkawala ng kanyang apo na kanina lang ay kasama nila sa greenhouse ng mansyon. Alam ng Donya kung nasaan ang kanyang anak na si Gaston, kaya naman nasabi niyang bagay na yon. Pauwiin mo na siya muna dito upang makatulong natin na maghanap sa panganay niyo. Mas importante si Brixton. Nanginginig ang mga daliri ni Nati na idaya lang number ni Gaston. Hindi niya matandaan kung paano siya nagkaroon ng courage na sabihin kay Gaston ang balitang yon. Sinabihan niya itong siya ng bahala sa mga anak tapos eto siya at hindi nila mahanap kung nasaan ngayon si Brixton. Bumalik sa kanyang isipan ang nangyari noon. Ang masaklap pa, nasa Baguio sila at hindi naman ito familiar ang kanilang anak. Maluha-luha siyang sagutin ni Gaston ng tawag. Hindi namin makita si Brixton. Kanina pa namin siya hinahanap ni na mama. Gaston, umuwi ka na muna please. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Bahan ng kanyang mga luha doon. Nagtimpala lang naman ako ng gatas ni Gabi eh. Tapos wala na, paglabas ko ng sala, hindi ko na mahigilap ang anak natin na panganay. Nangangatal pang buong kalamnam niya. Hindi na magawang maintindihan pa ni Gaston. Ang iba pang sinasabi ni Nati na pumalahaw na ng iyak. Hindi na rin niya mapigilan na magpanik sa tulong ng iyak nitong parang mahihimatay. Idagdag pa ang sitwasyon ng kanyang anak. Calm down, Nati. Na-check niyo na bang surveillance camera ng buong mansyon? Baka naman nandyan lang siya sa paligid. Nakatulog. May nakitang interesanting bagay at gusto niyang makita. Pilit na pagiging positibo ni Gaston. Ganun pa man ang kanyang mga sinasabi malaki ang mga hakbang niya noon palabas ng ospital. Hindi niya na nagawa pang magpaalam kina Conrad at sa kanyang asawa ng maayos. Binanggit niya lang na kailangan niyang umuwi dahil may problema sa mansyon. Hindi niya diretsong sinabi na nawawala si Brixton. Sa sunod na siya mag-explain. Oo, kaka-check lang namin ngayon at nakalabas siya ng gate na hindi namamalaya ng mga guard sa may gate. Ano? Ihabili mo si Gavi kay mama at magkita tayo sa police station. Kailangan nating makahingi ng kopya ng CCTV sa palibot at posibleng daanan niya. Saan naman kayo pupuntang batang yun? May pera ba yun? Oo nga pala, matalinong batang anak natin. Malamang ay may pera yun. Sandali Nati, kumalma ka ha. Kailangan natin ng 100% ng presence of mind. Hindi pa yun nakakalayo. Maliit lang din naman ang Baguio. Ano bang huling suot na damit niya? Tingin mo dala niyang phone niya? Bakit siya alis ng mansyon nang walang paalam? Saan naman kaya siya pupunta? Hindi ko alam Gaston, hindi ko alam. Parang mawawala na sa kanyang sariling tura ni Nati. Kakatapos lang naming mag-harvest ng beans. Medyo marungis ang harapan niya dahil nadapa siya kanina dahil kay Gabi. Wala namang sign na gusto niyang umalis o may lugar na gusto siyang puntahan. It's not kidnapping. Wala namang nakita sa CCTV eh. Alright Nati, aalis na dyan. Tandaan mo kumalma ka lang ha. Mahanap din natin siya kaagad. Nang makalabas ng ospital ay mabilis na sumakay ng sasakyan si Gaston. Ngunit kagad niyang natigilan nang makitang nauna pa siya kanyang lumulan si Conrad. Walang imik na hindi niya na ito tinanong pa. Pinandar na nilang kotse upang umalis sa parking. Hindi pa rin pinapatay ni Gaston ang tawag niya kay Nati sa pag-aalala niya na baka kung anong mangyari sa ina ng mga anak niya. Sinabi niya na wag na lang munang ipaalam kung kanino ang nangyari, lalo na sa side ni Nati. Dahil baka may pinuntahan lang din naman ng kanilang anak, gustong alis ng sasakyan ni na Gaston ng ospital, ay siya namang hinto ng taxi sa pinaki-entrance noon. Parang matanda na bumaba ang kanilang batang hinahanap matapos na abutan ng perang driver na sinuklian naman siya ng tama. Sinabi niya ditong hinahanap niya ang kanyang ama na nasa ospital noon kung kaya naman nagmagandang loob ang taxi driver at hindi nag-take advantage sa bata kahit na parang pamilyar sa kanyang itsura nito. Lingid sa usapan nila ni Doña Josefina kung nasa sila kanina. Nalaman ni Brixton na nasa
Kaalaman ni nating narinig nito ang kanyang ama noong nasa greenhouse hospital iyon at binibisita na naman. Ang batang ayaw niya. Taliwas ang naging paalam ng kanyang ama't ina na may bibilhin lang ito sa labas at babalik din kaagad. Sinabi ni Brixton noon sa kanyang sarili na hindi na siya galit at willing na siyang i-share ang ama sa bata. Subalit ang ikinagalit ni Brixton doon nang maalala niya ngayon na bakit nagsinungaling na naman ang daddy niya. At sinabing may bibilihin kung hindi naman pala yun ang tunay na dahilan. Kung alam niya lang nandun ang punta ng ama, sana'y sumama na lang siya nung inaya siya nito at tinanong kung gusto niyang sumama. Humanda ka sa akin oras na makita kita. Patitikimin kita na hindi mo makakalimut ang sakit. Sinuwid ni Brixton ang bawat palapag ng inpatient department hanggang sa natagpuan niya silid ng kanyang hinahanap. Panaka-naka siyang tinitingnan ng mga nurse at ibang staff na nakakasalubong niya, ngunit hindi naman sila naglakas ng loob na magtanong kung nawawala ba siya. Inisip nila na baka isa sa naanak ng pasyeng naroroon lang ang bata. Halos kalahating oras nang matapos ang operasyon ni Seska. Pero gising ng bata ng preting nakaupo sa kanyang kama. Bahagyang nakabukas ang pintuan ng silid nito na sinadyang iwan ng kinikilala niyang ina. Lumabas ng saglit ang nambabantay sa kanyang babae upang may bilhin na gamot sa pharmacy. Samantalang si Conrad naman ay pinilit na sumunod kay Gaston. Papaalis kanina kahit na alam niyang kakailanganin siya na mag-ina niyang naroroon. Seska, dito ka lang ha? Saglit na nga akong mawawala at may bibilihin ng mama sa labas. Babalik din ako kaagad. Nakangiting tumango si Seska na pinabot sa kinikilala niyang ina ang sketchbook niya kung saan marami siyang nakadrawing ng mga damit na siya nung pinagkakabalahan niya. Yun ang hilig niya, gusto niya maging designer paglaki niya. Marahan niyang hinaplos ang mga drawing na bagamat lagpasan ng kulay, makikita pa rin ang galing ng likha ng mga kamay niya. Lingid sa kanyang kaalaman sa mga sandaling yon ay may batang lalaki nakatayo sa gilid ng pintuan ng kanyang silid. Naglalagablab ang mga mata nitong nakatuon sa kanya at naghahanap ng pagkakataon na sugurin siya. Maya-maya pa'y pumasok na sa loob ng silid si Brixton. Matapos sasipain niyang pintuan noon pabukas ng wala man lang paalam. Nakadisplay na hindi niya maipaliwanag na galit sa kanyang mukha habang nakatingin pa rin kay Seska. Sa labis na gulat inabitawan ni Seska ang kanyang sketchbook at nahulog yon sa sahig. Hindi niya magawang damputin dahil sa kanyang bali ng binti. Nakaburo ng mga mata niya ngayon sa umuusok na galit ng mukha ni Brixton. Ikaw na naman? Panduduro nito sa kanya na marinig na pakagat pa ng labi upang ipakitang hindi siya natutuwa na makita siya. Bakit ba lagi ka nagpapakita kung kailan okay na kaming na daddy at mommy? Mga agaw ka talaga. Namutla na doon si Seska na hindi na napigilan ng kabahan sa mga titig nitong matalim na para bang anumang oras ay maaari siyang sakta ng pisikal. Kamukha nito si Mr. Barcelo na dumalaw sa kanya kanina. Hinid naman niya yun hiniling sa mga magulang na puntahan siya. Sa katunayan na nagulat pa nga siyang nandun ng lalaki. Ang alam din niya na sa ibang bansa pa rin ito kaya walang katotohanan kung naman ang binibintang ng batang kaharap niya ngayon. Hindi niya sinusubukang agawin sa kanyang atensyon ng lalaki. Pinaliwanag na kay Seska ng ina kung bakit ito nagagalit noon sa kanya na naintindihan naman niya. Ang akala kasi nito inaagaw niyang kanyang ama sa kanya. Nung una gusto niya talaga itong maging ama, ngunit ngayon hindi na dahil napamahal na rin siya sa mga magulang niya ngayon. Walang imik na pinulot ni Brixton ng sketchbook niya at walang pakundangang pinuhit pang bawat pahina. Napanganga na noon si Seska dahil naroon ang lahat ng kanyang mga gawa na malamang ay sira na dahil napunit nito. Hindi ka magsasalita? Ayaw mong sagutin ang tanong ko? Mute ka ba ha? Or deaf? Hinagod ni Brixton ng tingin ng kabuuan ni Seska at tumigil ang mga mata niya sa binti nito na kung saan ay may nakabalot na benda. Hindi niya man aminin pero nakaramdam siya ng bahagyang awa sa inaaway niya ngayong bata. Bakit? Naputulan ka na ba ng dila? Binti lang naman ang masakit sa'yo. Bakit ayaw mo akong sagutin? Muli pa sana siyang magsasalita nang dumating ang asawa ni Conrad na labis na nagulat sa presensya ni Brixton. Brixton! Anong ginagawa mo dito, iho? Hindi siya pinansin ni Brixton na nakatingin pa rin sa binti ni Seska na may benda. Nagkukumahog namang tinawagan ng ginang asawang si Conrad upang ibalitang nasa ospital ang hinahanap nilang bata na kanyang amo si Gaston. Bilisan niyo, mukhang galit na galit siya kay Seska. Natataranta pang pagmamadali ng ginang sa kanilang dalawa. Agad na binalita ni Conrad kay Gaston ng tungkol kay Brixton na nasa ospital pala. Paano siya nakapunta doon? Paano niya nalamang naroon ka? Hindi ko rin alam. Baka narinig niyang usapan namin ng kanyang ina kanina. Mabilis silang bumalik ng hospital matapos sa tawagan si Nati at ipaalam na natagpuan ng anak nila sa ospital. Oh my God, mabuti naman kung ganon dahil pakaramdam ko'y mababaliw na ako kung hindi pa siya mahanap. Huwag ka na mag-alala, Nati. Uuwi rin kami kaagad pagkarating ko ng hospital. Iuwi ko siya kaagad ng mansyon.
Naabutan nilang pinupulot ng misis ni Conrad ang kalat na ginawa ni Brixton sa mga pahina ng sketchbook. Hindi man lahat yun ay napunit ngunit may mga pahina pa rin ang kanyang nasira na kailangang linisin ng ginang ang kalat. Blanco mukhang nakaupo pa rin si Seska sa kanyang kama habang nakatayo sa medyo malayong si Brixton na halatang galit pa rin ang kanyang muka. Pagpasok ni Gaston ay nakita niyang anak na gaya ng sinabi ng ina ay marungis ang damit na suot dala ng putik sa taniman. Mahigpit niya itong niyakap ngunit mabilis na kumalas si Brixton. Na halatang galit, pinakita nitong hindi siya natutuwa sa aksyon ng ama. Hindi siya nasisiyahan na sa punto na naman silang ganun nito. You lied again. Not only you, dinamay mo pa talaga si mommy. Malakas na akusasyon niya sa ama na biglang natigilan sa tinura ng kanyang anak. Sabi niyo may bibilihin ka lang. Mukha bang may bibilihin ka lang dito sa ospital? Pumunta ka dito para bisitahin ng batang yan. Hindi mo pa rin ba naintindihan kung bakit ako nagagalit? Malamang dahil binisita mo na naman siya. Turo pa nito kay Seska na hindi tumitingin. Napakislot naman si Seska na makitang ginawa ni Brixton na pagturo sa kanya. Tapos ano? Gusto mo ka mag-sorry ngayon sa kanya? No way, Daddy! Never! Ilang beses na binuka ni Gaston ang kanyang bibig upang magsalita, ngunit palagi niyang binabawi kung ano man ang gusto niyang simulang sabihin. Gusto niyang idisiplina ang anak niya, lalo na't mukhang sumusobra na to, but he had no reason to do so. Nagigilty nga siya sa sandaling yun. Naintindihan din ni Conrad kung saan galing ang galit ng anak ng kanyang amo. Malamang ay nagsiselos na naman ito dahil mali pa rin ang pagkakaintindi niya sa mga nangyayari. Lumapit na si Conrad kay Gaston upang bumulong. Mukhang hindi sila doon matatapos kung hindi kikilos. Mr. Barcelo, sa mansyon niyo na lang siguro pag-usapan ng tungkol sa nangyari. Involved mong kanyang ina. Iuwi mo na muna siya dahil mukhang hindi siya magpapatalo dahil sinaktan mong loob niya. Mukhang hindi pa rin siya kumakain ng tanghalian. Huwag ka masyadong matapang. Alam nating pareho kung bakit hindi siya nagkakaganyan. Nakinig naman si Gaston sa suggestion ng sekretary niya. Ayaw man ni Brixton na umuwi ay nagawa niyang maaya ni Gaston. Nang muling pumasok si Conrad sa silid matapos na ihatid sa labas ng hospital ang mag-ama, hinarap niya si Seska. Baka sa mukha nitong labis na lungkot na bumabalot sa kanyang mukha. Hindi nito yun magawang itago pa. Seska, bibilhan ka lang ng papa ng bagong sketchbook, kaya huwag ka nang malungkot. Pwede mo namang i-drawing ulit ang mga napunit na pahina, hindi ba? Huwag ka nang malungkot, anak. Mas maganda pa dyan ang sketchbook na bibilhin ko. Alo ni Conrad sa batang dama niyang sakit at lungkot sa mga mata.